Inaayos na umano ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 ang benepisyong matatanggap ng mga pamilya ng 3 sa 44 na PNP staff na nasawi sa Mama Sapano, Maguindanao. Ang 3 PNP staff na taga Central Luzon ay sina PO3 Junrel Kibete, taga San Jose del Monte City, Bulacan, PO2 Nicky Nasinyo, taga San Luis Aurora, at PO3 John Lloyd Sumbilla ng Morong Bataan. Ayon kay Irene Crespo, matatanggap ng naulila ang mga benepisyong ipinangako ng pamahalaan. Pero may mga papeles at legal na aspetong kailangang plantsahin ng ahensya. Para umano sa pamilya ni Sumbilla, tinitignan ng DSWD Region 3 kung maaaring bigyan ng pabahay ang asawa nito na taga Visayas na sinalanta ng bagyong Yolanda at Ruby. Continuous pa rin na assessment yan and undertakings ng department. So at this point in time, marami pa rin tinitingnan kung ano yung posible na pwedeng maitulong natin sa kanila. Kasi yung asawa, alam ko nagtuturo. But as to the needs to dun sa anak, tinitingnan natin kung educational assistance yan, scholarship. Legal na aspeto naman ang kailangang ayusin ng ahensya para sa pamilya ni Kibete. Hindi raw kasi sila kasal ng kanyang kasintahan pero may anak ang 2. Kaya tinitingnan pa rin yun kung paano ma-work out na yung legal assistance as well as yung financial assistance or scholarship grants for these children will be provided appropriately. Habang tinutukoy naman umano nila Crespo kung saan maninirahan ang asawa ni Nasinyo na taga Laguna. Asawa naman niya taga Laguna. So doon inilibing sa pamilya ng biktima sa San Luis. So tinitingnan din ng ating mga social worker kung paano matutulungan yung pamilya doon kasi the fact na naka-stay sila sa Laguna that time and now umuwi nung mamatay. So ngayon tinitingnan kung paano pa possibility kasi di pa natin alam kung saan mag-stay yung pamilya ng biktima nung fallen nung SAP. Pero ayon kay Crespo, habang inaayos ang mga usaping ito, ay patuloy ang stress debriefing sa mga naulila. Maaari raw kasing makaapekto sa kalusugan kung hindi mailalabas ng pamilya ang kanilang saloobin sa nangyaring trahedya. Kahit hindi natin nare-resolve ganung sitwasyon, it will affect yung kanyang social functioning, pati pakikipag-deal niya sa mga anak niya, sa pamilya niya, sa mga ibang tao, maapektuhan din kasi kung hindi niya, in the end, baka pati siya, sa sarili niya, magka-problema rin. Ginagawa naman umano ng DSWD ang lahat ng kanilang makakaya para kaagad na matanggap ng mga pamilya ang ayuda ng pamahalaan. Kung wina-workout namin, paano mapapacilitate yung proseso, yun yung ginagawa natin sa ngayon in coordination with the concerned agencies. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.